Christmas na nga mga kalalabs pero hindi ko feel, cherries. Pero kahit hindi ko feel ay mamamas ko pa rin ako, mamamasyal. Kaya ito nga at namimili ako ng pwede kong suotin. Okay na sana yung nauna kaso masyadong ladlad naman ang katawan ko tapos nag-ilalim pa ako ng brown tube, bigat ang sama. Yung pangalawa naman sinuot ko ay okay na din sana pero medyo girly naman ako at parang di makabasag pinggan. Kaya mas pinili ko itong pangatlo nang magmukha naman akong sexy kahit hindi naman. Pagkatapos nga na isang oras sa pagde-decide ay umalis na rin ako. Isinara ko na nga aesthetic namin pinto na walang lock na konting tulak lang ay bukas na agad. Hindi naman ako nag-worry sa mga manok namin dahil mas matapang pa mga yan kaysa alaga ninyong Doberman. Ngayon ko nga lang din nakita itong suot kong photochromic glass na nagkakaroon ng kulay. Palagi ko lang kasi nasusuot ito kapag gabi lang. Kaabang na nga ako ng masasakyan kaso pati yata mga tricycle ay namamas ko din. Hindi na nga lang suklayan na nanabunot sa akin. Kahit itong tricycle, sinasaktan na ako. Ano ba kayo? Kaya naman, ipapaputol ko na ang buhok ko nang wala nang pasabit-sabit pa. Napadaan nga ang sinasakyan ko dito sa Baratillo. Kaya naman pala walang masyadong tricycle naandito lang pala. Bababa sana ako para mag-ikot-ikot, kaso wag na lang pala. Baka lang kasi matuto ako maging barat. At ang ibigay ko na lang sa susunod sa mga inaanak ko ay 20 sa halip na 100. Dito nga pala ako nagpababa sa tapat ng palengke, pero dapat pala ay sa kabila na lang. Medyo nahihirapan kasi ako lumiban gawa ng suot kong salamin. Akala ko kasi salamin lang dumidilim, pati din pala paningin ko. Dito nga pala ako magpapagupit sa Baklaran. Uy, wag ka, wala tayo sa Manila ha. Halos kasi dito ay puro girl ang heart, kaya siguro tinawag na Baklaran. Siguro lang ha, hindi ako sure. Halos sarado na nga ang mga parlor dito at may bukas nga kaso hindi naman nag-haircut. So the problem is, paano ako magpapagupit niyan? And saan ako magpapagupit? Then naisip ko na lang na lumiban ulit at dito na lang ako sa taas ng palengke, baka may bukas na parlor din. Sana. Dito na nga lang ako dumaan sa escalator. Ay mali, hagdan pala. Ay, escalator. Bahala. Medyo malapit kasi kung dito ako dadaan. Medyo dikit nga ako dyan sa hawakan. Isa kasi sa fear ko ay ang umakyat ng hagdan. Kasi feeling ko, bibigay ang katawan ko at anytime babagsak. Kaya every time talaga na umaakyat ako ay hindi pwede hindi ako hahawak sa hawakan. Puro sarado din ang mga pagupitan dito pero buti na lang at may nag-iisang bukas sa may dulo. At sakto din na nagugupit kaya tuloy ang pa-short hair ng inday nyo. Ipinakita ko na nga lang kay ate ang sinave ko na picture na gusto kong style ng haircut. Matagal ko nang gusto magpa-short hair pero ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. Hanggang balikat nga ang gusto kong gupit. Yung parang kay ate nagugupit sa akin. Kaso nga lang, pala desisyon si ate. Hindi daw bagay sa akin ang short hair. Oh, gulat kayo no? At bakit ganyan na itsura ko? Nag-alok kasi sa akin si ate na liguan ako kahit naman naligo na ako. Naglagay kasi ako na hair polish kaya naman nagdikit-dikit ang buhok ko. Na 150han tuloy ako, 70 nga na haircut, masakit na sa bulsa. Hindi ko rin naman akalain na payuyukoy ako sa lababo. Ang buong akala ko kasi ay pahiga ang gagawin. Yan kasing akala na yan Nabasa pati buong mukha ko at kamuntik nang mabura ang cream na pinahid ko. Yun na nga lang nagpapaganda sa akin. At ito na nga, blinower na ang buhok ko. Kaso habang patagal ng patagal ay umiinit ang anit ko. Masyado kasi itinututok ni ate ang blower. Hindi naman ako makapagreklamo gawa hindi ko mahanap ang boses ko. Ganon. And after nga na isang oras na pagtitiis sa init ng blower ay ito na nga naging resulta. Okay din naman palang naging pala desisyon si ate kasi ayos naman ang kinalabasan. Nagbayad na nga ako at habang inaantay ko nga ang sukli ay nilinis ko muna ang katawan ko na nalagyan ng buhok. Feel na feel ko nga ngayon ang bago kong haircut. Dito na nga ulit ako dumaan sa escalator na hagdan yata. Pupunta naman ako ng suki ngayon para makikain ng handa sa mga tiyahin ko. Cherries, syempre para makita ko na rin ang kapatid ng papa ko na tuwing Pasko ko lang talaga nakikita. At nandito na nga ako sa village ng aking tita. So, paano mga kalalabs? Hanggang dito na lang muna at ako ay makikikain muna at baka pati may graham sila.